Yun. Himik ako lumakad papunta sa entablado. Naririnig ko pa rin ang mga bulungan. Siya yung anak ng Jadires, diba? Nakakagulat, siya pala yung top student. Pero ngayon, ako na ang may pagkakataong magsalita. Ayaw nilang umupo sa tabi ko dahil ang nanay ko tagalinis ng CR. Pero noong graduation, isang linya lang ang sinabi ko. At lahat sila naiyak. Ako si Randy at sa loob ng 12 taon kong pag-aaral, natutunan kong hindi lang hirap ang masakit, kundi ang hiya na itinanim ng iba sa iyo. Hindi ko kailanman kinahiya si nanay, pero araw-araw pinaparamdam ng mundo na dapat itong ikahiya siya. Si Nanay Lita ang nanay kong tagalinis ng CR sa eskwelahan na pinapasukan ko. Oo, siya yung babaeng may walis, may timba, at may amoy ng sabon at disinfectant sa katawan. At oo, siya rin yung babaeng ginatawanan ng mga kaklase ko habang ako ay pinandidirian. Ang bata na laging mag-isa. Grade 1 ako noon nung unang araw ng klase. Masaya ako at suot ko pa ang bagong uniform na binili ni nanay sa ukay-ukay. Pagpasok ko, narinig ko ang tawanan. Uy, yan yung anak ng tagalinis ng CR. Siguro amoy ko better rin yan. Tawa silang lahat. At simula noon, walang gustong umupo sa tabi ko. Kapag may group activity, ako ang huling natitira. Kapag may kainan, wala akong katabi. Minsan, habang kumakain ako mag-isa, narinig ko pa ang isa. Kaya pala malinis palagi yung CR. May anak na nag-aaral dito. Masakit, pero umuwi lang ako ng tahimik. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si nanay, pawisan. May mga sabon sa braso, nakangiti pa rin. Anak, may ulam ako, adobo oh. Ngumiti ako, pilit salamat po, nay. Hindi ko nasabing umiyak ako buong tanghali dahil sa kanya. Ang 12 taon ng pangungutya. Taon-taon, pero lang, pareho lang, anak ng janitress, tagalinis ng banyo, walang kwenta. At tuwing nakikita ko si nanay na naglilinis ng sahig sa school, habang ang mga estudyante ay dumadaan at umiwas sa kanya, sumasakit ang dibdib ko. Pero kahit ganun, lagi niyang sinasabi, anak, huwag mong ikahiya ang trabaho ko. Hindi marumi ang trabaho, taong marangal. Mas marumi ang pusong nanghuhusga. Kaya kahit masakit tiniis ko, hindi ako lumaban kasi alam kong may araw din ang katotohanan. Ang araw ng graduation. Pagkatapos ng 12 taon ng pangungutya, dumating na ang araw ng graduation. Puno ang gymnasium. Lahat ng magulang nakaayos. May mga mamahaling gown, may mga cellphone na nagre-record. Sa pinakadulo ng upuan, nakita ko si nanay. Nakaputing blouse, maayos ang buhok, pero halatang galing pa rin sa trabaho. May sabon pa sa mga kamay niya at amoy pa rin ng Lysol. Ngunit sa akin, siya ang pinakamarilag na babae sa buong mundo. Tinawag ang pangalan ko. Valedictorian, Randy De Leon. Himik ako lumakad papunta sa entablado. Naririnig ko pa rin ang mga bulungan. Siya yung anak ng Jadires, diba? Nakakagulat, siya pala yung top student. Pero ngayon, ako na ang may pagkakataong magsalita. Nagmamahal, Randy De Leon.